Magandang araw mga karuhas. Thanks God, it's Friday. Ngayon, magluluto tayo ng munggo at paksiw na galunggong. Dahil Friday ngayon, bawal sa atin kumain ng karne dahil nagpa-Ash Wednesday tayo. Dapat sumunod tayo sa mga ninuno natin na bawal kumain ng karne. Yun ang natin sa Lenten season. Nating lulutuin ay ang galunggong. Iluluto ko ito, paksiw ng galunggong. Iluluto ko ito sa kahoy dahil wala kaming gas. Ang ating pangunahing ingredients sa galunggong na paksiw ay ang luya, sibuyas, bawang, siling mahaba, magic sarap, paminta, suka, ating asin. Ayan mga karuhat, linisin mo muna natin yung isda na maigi para mawala yung lansa. Saka natin lagyan ng suka at mga ingredients. Ayan mga karuhat, hugasan natin muna yung isda para mawala yung lansa. Hugasan natin maigi. At lagyan natin ang asin. I-mix natin ang garo. I-mix natin bago natin ilagay sa kawali. Para hindi na tayo maglalagay mamaya ng asin. Ayan, ilalagay na natin sa ating kawali mga karuhas. Ayan mga karuhas, bago natin lagyan ng suka. Dikdikin natin yung bawang natin, dudurugin natin. Ipinuhin natin pag hiwa-hiwa. Kalahati lang natin sa ating sibuyas. Kunti lang lagay natin sa ating paksiw. Saka yung luya natin kahit kunti lang muna. Kunti luya lang siya. Hugasan natin. Saka natin lagay yung mga ingredients, mga karuhas, mga bawang. Sama-sama na natin lahat. Pati sibuyas. Saka luya. Yan, ganun lang kasimple ang pagluluto ng paksiw na galunggong. Yan, mga karuhas. Saka natin lagyan ng suka at magic sarap. Pampalasa, magic sarap. At ang ating paminta. Maanghang mga karuhas dahil sa sibuyas. Yan mga karuhas, ready na siya. Ready na natin iluto. Lagyan natin konting tubig para hindi masyadong maasin. Yan mga karuhas, ready na natin iluto to. Magsiga muna tayo ng kahoy bago natin isalang to. Ayan mga karuhas, mayroon na tayong
ah, gatungan para sa ating pagluluto tayo ng galunggong na paksiw. Kasi wala nga tayong gas. Dito muna natin niluluto mga karops. Ngayon kukuha na tayo ng pusporo para sindihan o lighter. Ayan mga karops, mayroon akong lighter at yung papel na parang ano ko dito sa para isiga ko. Ayan. Ayan mga karops. Yan mga karops, sumusok na. Yan mga karops, ganun lang kasimple ang pagluluto. Kasi wala nga tayong gas. Dito sa Manila, bihira lang tayo makakuha ng mga pangkatong. Ito kasi mga tira-tira na mga kahoy-kahoy. Hindi masyadong sisiga mga karap dahil nabasa nga sa ulan yung kahoy. Pero pagtiisan muna natin mga karops. Yan mga karops, sumindi na. Nag-aapoy na yung ano natin, kahoy. Yan mga karops, sinalang ko na yung ating paksiw. Yan, ganyan lang kasimple mga karops dahil wala nga tayong gas. Yan mga karops, sa wakas makapagluto din tayo. Ang lulutuin ko naman mga karops yung munggo. Iluluto ko yun sa rice cooker. Iwanan ko muna to, tapos asikasuhin ko muna yung munggo kung paano natin Welcome back mga karops. Ang susunod natin gagawin ay magluluto tayo ng munggo sa gamit ang ating rice cooker. Ang una nating ingredients ay ang munggo sa halagang 20 pesos. Paggulay na tayo ng munggo. Sangkap din niya, luya, bawang, sibuyas. Binawasan ko na para sa ating galunggong, paksiw na galunggong. Tapos ito, paghati sila sa ating paksiw na galunggong, lagyan ko rin yun. Isa na naman sa munggo natin. Tapos ang ating kamatis. Ang ating magic sarap, pampalasa. Ang ating pangsahog. Yan. Dailies mga karops sa halagang 20 pesos din. Para may laman naman yung nating gulay na munggo, lagyan natin ng kalabasa. At hindi mawala yung dahon ng ampalaya para sa ating munggo. Ayan mga karops. Umpisahan na natin pagluluto sa ating munggo dahil nakasalang na yung ating paksiw na galunggong. Ito naman, dito naman tayo sa rice cooker magluluto. Ito yung back to back na pagluluto mga karops. Unahin natin itong munggo. Ilinisan natin maigi ito. Ihanon muna natin sa tubig. Lagyan natin ng asin para mawala yung mga alikabok, para malinis yung mga karops. Ganyan ang pagluluto ng munggo. Yan. Saka natin sa tubig mga karops.
Ganyan-ganyan lang natin ito mga karuhats. Ganyan. Para wala yung alikabok. Para malinis yung mga karuhats. Yan. Ayan na mga karuhats. Isalang na natin yung munggo para palambot natin ang munggo natin. Saksakan natin sa ating kuryente. Ayan mga karuhats. Tapos hiwa-hiwain natin yung mga ingredients. Mga pangsahog niya. Lagyan na natin ng sili yung ating galunggong. Hiwa-hiwain natin para tama na to mga karuhats, para lang medyo maanghang yung ating paksiw na galunggong. Ayan mga karuhats, kumulo na yung ating paksiw na galunggong. Ilagay na natin tong sili. Ayan. Ayan mga karuhats, ganun lang kasimple ang pagluluto. Ganun sa probinsya, ang simpleng pagluluto ng pagkain natin. Namimiss ko to mga karuhats. Ito ay dito sa Manila ito. Magluluto. Kasi wala nga tayong gas, kaya nabusan tayo ng gas. Dito na lang tayo magluluto. Dahil may mga kahoy-kahoy dyan na tira, mga nasira-sirang kahoy. Yan ang ginamit natin sa pagluluto ng ating paksiw na galunggong. Yan, kumukulo ng mga karuhats. So, yan, wow mga karuhats. Yan ang ating paksiw na galunggong. Partner natin sa ating gulay na munggo. Yan. Ganun lang kasimple mga karuhats. Ang asikasuhin na naman natin yung ating munggo. Kasi nakasalang na yung ating munggo para lumambot. Sinalang na natin sa ating rice cooker. Kaya ang gagawin natin yung mga ingredients niya. Atin ang hiwa-hiwain. Unahin muna natin mga karuhats itong ating kalabasa. Hiwa-hiwain. Balatan muna natin. Hiwa-hiwain na natin mga karuhats. Ganito lang ang paghiwa niya. Dahil pangsahog na natin sa munggo. Ganyan lang mga karuhats. Pwede na yung ganito kalaki. Yan mga karuhats. Yan naman. Ang sunod naman natin mga karuhats itong kamatis. Hugasan mo natin. Yan mga karuhats. Simple. Pagluluto. Para igisa natin yung munggo natin mamaya. Sumunod yung bawang natin. Kuha lang tayo ng kunting hindi natin nabusin to. Ganti rin na ito mga karuhats, karami yung bawang. Balatan lang natin mga karuhats. Ayan mga karuhats, tapos na tayo naghiwa ng ating mga ingredient para sa ating gulay na munggo. Ayan, tingnan muna natin yung paksiw natin kung luto na at medyo nawawala-wala na yung yung tubig, yung sabaw niya. Kasi maganda kasi yung medyo bago na. Ayan mga karuhats, na wala na yung niya, lagyan na natin ng kunting mantika mga karuhats. Ayan mga karuhats, lagyan na natin ng mantika.
Antayin lang natin medyo kumukulo-kulo na. Ayan mga karuhabs, luto na ang ating paksiw na galunggong. Ayan mga karuhabs, sarap, ang bango. Ayan mga karuhabs, tapos na tayo nagluluto ng ating paksiw na galunggong. Tapos na rin tayo naghiwa-hiwa ng ating ingredients para sa ating gulay na munggo. Ang gagawin natin ngayon ay maglinis-linis na. Linisan na natin itong mga kalat natin sa ating misa para magandang tingnan. Saka malinis, maayos. Ganoon ako nagluluto mga karuhabs. Kailangan pagkatapos ko mag ready ng mga ingredients, ayan, nilinisan ko agad yung pinaganuan ko. Hiwa-hiwa ko dito. Kaya kailangan na natin maglinis. Ayan mga karuhabs, linisan na natin. Para malinis ang ating kapaligiran. Pinara natin himay-himayin ang ating dahon ng ampalaya. I-ready na rin natin. Pati yung ating dilis, lagyan natin ng tubig. Palambutin natin sa tanggalin lang natin mga karuhabs yung mga mga dahon lang. Yan. Ito yung dahon ng ang mahalang ngayon, dahon ng ampalaya mga karuhabs, 15 pesos to. Isang tali. Kaya huwag ismulin ang dahon ng ampalaya. Kasi gulay din to. Sa probinsya namin to, hindi namin kinakain to. Dito lang sa Manila talaga, kailangan talagang magtipid. Welcome back mga karuhabs. Ayun, kumukulo-kulo na yung natin, nilagang munggo. Para lumambot siya mga karuhabs, ilalaga muna natin to sa rice cooker para mabilis. Saka natin igisa doon sa ating kahoy. Yung sobra ko kanina sa pagluluto ko ng paksiw na galunggong, may kahoy pa doon, may apoy pa doon. Doon natin igisa para makatipid tayo sa ating kuryente. Ayan, at ready na rin ang lahat ng ating mga ingredients, yung kalabasa, yung gulay, yung dahon ng ampalaya, ang ating dilis. Ayan, mga karuhabs, ang ating mga ayan mga karuhabs, durog na yung natin, yung munggo na nilaga natin. Pwede na natin ito iluto sa kahoy. Dinurog-durog ko para malambot na siya ang mga karuhabs. Pwede din natin igisa ito sa kahoy doon. Yan na natin mga durog-durogin natin para. Ayan mga karuhabs, durog ng ating nilagang munggo. Pwede na natin igisa doon sa apoy sa panggatong natin kanina. Ayan mga karuhabs, isa lang na natin yung ating kawali para sa ating ginisang munggo. Dito na natin lulutuin sa ating siga. Kanina pinaglulutuan ko ng paksiw na galunggong. Paupuin lang natin mga karuhabs para uminit yung kawali.
Mga karop, lagyan na natin ng mantika para igisa na natin. Ibusan natin mga karops dahil wala ng mantika. Kasi basa kasi ang kahoy, medyo basa-basa kaya hindi masyadong umapoy. Yan ang mga karuhas. Yan na natin yung pag mainit na yon, yan natin yung bawang. Dandahanin lang natin sa pag halo kasi baka biglang matapon yung natin kawali kasi walang susunod na natin yung ating sibuyas. Tapos ang ating luya mga karuhas. Medyo kainitan lang sa araw mga karuhas dahil tanghaling tapat na nagluluto tayo. Sunod na natin yung kamatis. Ayan mga karuhas. Ang isusunod natin yung ating gulay na kalabasa para mabilis lumambot. Na yung kalabasa natin. Kasi ganun talaga pagkahuli yung luluto. Kaya sunod na natin yung ating munggo. Yan mga karuhas. At lagyan natin konting tubig mga karuhas. Ilagay na rin natin ang ating dilis mga karuhas. Lagyan natin konting tubig. Dandahanin natin mga karuhas, baka biglang itong niluto natin matapon. Ayan mga karuhas, hinanan natin yung niluto natin kung malambot na yung kalabasa. Medyo malambot na mga karuhas, ilagay na natin yung ating siling mahaba. Yung hiniwa-hiwa na. Tapos maya-maya yung ating dahon ng ampalaya ilagay natin pag malambot na yung kalabasa. Takpan muna natin mga karuhas. Yung mga karuhas, malambot na yung ating kalabasa. Pwede natin ilagay yung dahon ng ampalaya. Ayun mga karuhas, tapos na tayo magluto ng ating menu for today. Today is Friday, nagluluto tayo ng munggo
na may sahog na dilis at kalabasa. At may dahon ng ampalaya. Tapos ang ating paksiw na galunggong. Ayan. Talagang partner na partner sila mga karuhabs sa ginisang munggo at paksiw na galunggong. Na nakakatipid din tayo sa ating pagluluto dahil gumamit tayo ng kahoy na apoy. Ayan, na panggatong mga karuhabs. At ginisa din natin dito. Dahil na wala kaming pambili ng gas ngayon. Nakakatulong din ito, mayroong mga panggatong dyan na mga sira-sirang mga kahoy na mga galing sa mga upuan na siraan na, yung ginamit ko sa pagpaapoy yung mga karuhabs. Ayan mga karuhabs, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kababayang vloggers dito sa Pilipinas na nakaka-inspire yung mga vlogs nila. Mabigyan mo ng inspiration. Kagaya ng vloggers na si Gayem Bin na Ilocano, Taganoyba, Vizcaya. Yung mga vlogs niya ay Filipino Countryside Life. Puntahan nyo siya sa kanyang YouTube channel, Gayem Bin, Filipino Countryside Life. Napuno ng inspiration yung vlog niya mga karuhabs, at yung simpleng pagluluto, simpleng pamumuhay sa probinsya. At bisitahin din natin si Norms Kabukid. Ayan, maganda rin yung vlog niya, simpleng pamumuhay sa probinsya din. Sa vlogger na si Simpleng Kuksina, simple ang pagluluto, yung mga mino, simple lang, makakatipid po kayo, matuto po kayo magluto kung anong less ingredients lang. Pati sa kusina ni Manoy, ayan, puntahan niyo po siya sa kanyang YouTube channel, at saka Kusinirong Barangay. Ayan, magaling din magluto ito mga karuhabs. Ayan lang mga karuhabs, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin niyo lang po ang aking subscribe button at bell notification para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ayan lang mga karuhabs, hanggang sa susunod na mga videos ko. Maraming salamat. Stay safe, stay healthy, and God bless you all mga karuhabs. Bye bye.